demanded. Sa Tagalog po'y madali lang isahin. Ito, kahilingan, kinakailangan, okay? Kahilingan. Hindi sa isang katiwala na masusunod tapat at katiwala. Yun ang maganda doon. Tapat at katiwala. Yung mga taong hindi magpagtiwalaan kasi hindi tapat. Hindi katiwala kaya hindi mapagkatiwalaan. Wika pa ni Apostol Haring Solomon sa Kawikaan 20 verse 6 sa salita ng Diyos ng Biblia. Marami ang nagsasabi na sila ay tapat. Ngunit mayroon kaya sa kanila ang mapagkakatiwalaan. Sino po sa inyo sa umagang ito ay naniniwala kayo sa inyong sarili na sa inyong kalagayan at kapasidad, maaamin ninyo kayo'y tapat. Tapas-taas mo yung kamay, pwede mong makita. Kung bigsino kayo sa sarili ninyo na kayo ay tapat, ang susunod na tanong ay, ilan kaya naman ang mapagkakatiwalaan? Posible ba ng isang taong tapat ay mabuhay ng tapat, pero hindi ka magkakatiwalaan? Magkasulatan po yun. Kinakailangan dapat tayo ay tapat, ang sabi nito ang mapagkakatiwalaan. Tapat and trustworthy. Kaya nga, dito sa ating stewardship ministries, ang tawag natin yung Adventist Stewardship Ministry, ang statement of mission po natin ay una, ang inibigay, inaatasan ang departamento ng pagiging katiwala sa ating church, Adventist Stewardship, na atin po bigyan-bigin ang pagkapanginoon ni Kristo sa buhay ng bawat alagad. Dapat si Kristo ay Panginoon ng lahat. Pero mga taong ginagawang Panginoon si Jesus sa kanilang pera, pero hindi siya Panginoon ng kanilang trabaho. Panginoon ng kanilang trabaho at pera, pero hindi Panginoon si Jesus ng kanilang tahanan. Hindi pwedeng si Kristo ay Panginoon lang ng bahagi ng ating buhay. Kinakailangan ay Panginoon siya ng buong buhay natin. Bawat aspeto ng buhay natin, si Kristo ay ating Panginoon. Kung siya ay Panginoon, siya ang nasusunod, hindi ang katiwala. Ang iniuutos sa Kanya ni Kristo ay Kanyang susundin sapagkat si Kristo ang Panginoon at siya ay katiwala. Kung siya pinagkatiwalaan ang kayamanan o pera, tinitiyak niya na ang layunin ng Panginoon na nasusunod niya ang kanyang layunin. Hindi ang nangyayari ay tulungan na lang ang kapustuhan ng katiwala ay hindi na doon ang may-ari gagawin. Ang tawag na hindi katiwala. So ang una pong umayat siya na umayat. Ha? Ay, hindi na siya nag-debit. Iwalay na. Saan yung pinsan nyo ngayon siya yung mag-graduate ng iyo pinapagkapastora? Andun po ulit eh. Ah, nagbalik siya. Ni Jesus sa ating mundo. Gawin na ang Ebanghelyo ay pumasok sa bawat bahagi ng ating gawain. Magiging estilo ng buhay natin ang maintindihan ang pagliligtas na ginawa ni Jesus. Hindi pwede na mangyayari sa buhay ng isang Adventist ng katiwala na sinasabi ng kanyang David na si Kristo ay iniligtas siya, pero siya naman ay masulit. Siguro na namin ang Adventista naniniwala siya iniligtas ni Kristo pag nagsisama masulit.
ko sa inyo dito, Pasuri? Hindi kayo tapat na tayo. Takot daw siya sa camera. Ay, hindi nagulog. Ano ba? Palawag sa church board. Mga leader na, ang mundo niya ng malaki ay kanyang pumintyon ang tama. Hindi yan tama. Kasi, hindi mo na malalakas ang pagkaligtas na ginawa ni Kristo sa kanya. Malalakas ang enhance the integration of the gospel into the Christian lifestyle. Nagiging estilo ng buhay namin kahit ipasok ang karanasan ng pagkaligtas sa ating buhay. Number 3, ito yung pag-uusapan natin ngayong umaga. To encourage faithful stewards. Ibukin ang bawat isang adventista. Kahit hindi na mga pamuhay tayo tapat na kapwa o faithful stewards. Kapag si Kristo ang ating Panginoon, pag naiintindihan natin tayo tinubos sa dugo ni Kristo, magiging madali na po sa atin ang mai-practice ang pagiging tapat na katiwala. Ang pang-apat po ay padaliin ang mga paggamit ng mga resources ay naiintindihan natin paggamit pera, paggamit ng kayamanan, ang kalupaan. Si Pater mo, mama mo. Ano bang meron Nasa si kayo Papa, sa mama inyong mo. buhay? Bukid, May ganun pa po, hindi pa nakauwi. sasakyan, patadalhin natin ito para gamitin sa pakikipag-partner sa misyon ng ating Panginoon. Hindi pwede sasabihin kayo tapat na katiwala. Madamot kayo o madamot tayo. Christ kailangan ay hindi may magamit sa misyon. Mas kanya na sa mga loob na hindi na pagsulinan ng kanyang kotse. Kung kayo naman ho ay manghihirap ng kotse para sa misyon ng Panginoon, pagsulinan mo na ng kapatid ng pagkakilangan ng misyon. Nakikipagpagpag na nga yung kapatid na may kakayanan ipagamit ang lahat ng meron siya sa gawain ng Panginoon. Ang gagawin naman po natin ay kung gamitin natin yung mga kasangkapan at yung pinagagamit ay baltastaan, ay hindi mo takot na magiging katiwala. Kinakailangan o ingatan natin sa kasama yung mga ginagamit na kasangkapan sa pakikipagsosyo, pakikipag-partnership sa Panginoon sa gawain. Mamaya gamit ng simbahan, gamit ng individual, gamit ng konferensya, dahil ang naiingatan natin para patuloy na magamit sa pagsulong ng gawain ng Panginoon. Huwag natin yan aabusuhin. Yan ho ang apat na statement ng mission and stewardship. Ang ating pag-uusapan ay para hinukin ang bawat adventista o mag-iintin na tayo makapagbuhay ng tapat na katiwala. Paano ba tayo makapagbuhay ng pagiging tapat na katiwala? Meron itong tatlong saligan na katotohanan ang pagiging tapat. Okay? Tatlong saligang katotohanan ang pagbubuhay ng pagiging tapat. Number 1, ang tunay na pagiging tapat ay posible lamang sa Diyos sapagkat ang Diyos lang ang totoong tapat at tunay. He is the only one who is true and faithful. So kung gusto mo natin makapagbuhay ng totoong tapat, yung walang pagsisakaling na katapatan, dapat natin makilala muna yung totoong tapat. Walang iba kundi si Yesu Cristo. Number 2, ang pamumuhay ng katapatan ay bunga ng banal na Espiritu, hindi ng ating gawain. So ang pagiging tapat ay gawain ng Holy Spirit sa buhay natin. Hindi tayo makapagtatapat sa ating sarili natin. Kinakailangan natin ng banal na Espiritu. Number 3, ang pagiging tapat ng isang estilo ng pamumuhay ay posible kung tayo ay nakatugtog sa tunay na tapat at tunay.
Huwag niyong pagkakamalan na kung kayo'y magasimba, totoo na ang inyong matapatan. Baka mapagkamalan po ninyo na kung kayo ay pastor, elder, totoo na ang inyong matapatan. Magkakamali mo kayo sapagkat maraming nagsisimba at maraming worker ay tinawag na worker at church goer. Pero totoo, hindi tunay na Kristiyan. May mga tao gano'n. Para magyan po natin ang tunay na katapatan, kinakailangan muna natin makita ang pundasyon ng tunay na katapatan. Ang sabi mo ng Biblia, yung pong salitang faithfulness ay ako sa salitang faithful. At ang Hebrew word ay imuna. Ito po ay isang noun nang ibig sabihin ito ay totoo o tapat. Ginagamit ito na salita sa lumang tipan na ito po ay ipinapakilala pangunahin ang karakter ng Diyos. Kaya kung nakakita po kayo ng salitang faithful o faithfulness sa Biblia, ang kaagad na inisipin, ang i-describe po ng faithfulness ay walang iba kundi ang Diyos. Walang ibang tapat na totoo kundi ang Diyos. Si Kristo, mga kapatid. So, i-describe God's character ay isang actions. Yung kanyang katangian, yung kanyang mga gawa o gawin ay puno niyang katapatan. Sinasabi rin mo sa atin na ang isa pang salita ay tapat o faithful, yan po ay katatagan, hindi makikilos na katapatan. Walang pinipiling o walang kondisyon, mapa ikaw ay magkasala o hindi. Yung faithfulness ng Panginoon ay kanyang gagawin. Kayo ay tapat o hindi. Ang faithfulness ng Panginoon ay hindi magbabago. Ibig sabihin, hindi siya matitinag. Firm. Yun po yung isang salita na ginagamit sa salita faithful. Yun po yung aman. Firmness. Hindi nakikilos. May mga taong bahagya lang mga subok na mga pagsubok sa buhay, nakikilos siya. Pero ang Diyos, ang kanyang katapatan ay hindi. Kaya nga mga kapatid, ang salitang faithful ay isa sa mga katangian ng Diyos. Mga kapatid, ang karakter ng Diyos ay mapagsasandigan, mapagkakatiwalaan ang karakter. Tingnan po natin ang mga ilan sa mga binabanggit ng mga talaga. Ang sabi po ng Deuteronomy 32 verse 4, He is the rock. Nakita niyo po yun? Ang Diyos daw po ay malaking bato. Pag sinabing malaking bato, hindi namin tinag yan. Kahit daan na ng bagyo, hindi namin tinag. Matigas. Ang katapatan ng Panginoon ay parang bato. His words are perfect and all His ways are just. A faithful God, Aman, isang Diyos na tapat na hindi gumagawa ng kamalian. Siya ay matumid at siya ay hindi gumagawa ng kasama. So ang Diyos po ang Diyos ng katapatan. Another one, Lamentations 3:22 and 23. Sa pamamagitan ng awak ng Panginoon ay hindi tayo uubos, sapagkat ang kanyang awak ay hindi nagmamaliw. Siya ay sariwa bawat ulaga, tapat o nakila ang iyong katapatan. Yun po yung salita. Faithfulness. Saan ang kami? Sa Panginoon. Great is your faithfulness. So, kaya makitupo ng Diyos sa lahat ng issues na ating buhay. Kaya kapag ang reference sa inyong faithfulness ay ang karakter ng Diyos, yun ang tunay na katapatan. Pero kapag ang reference sa inyong katapatan yung elder ninyo, mababali ibig sabihin pala
dalawa na sila doon. Ay, Pag hindi na tapat sa Kayo kanya nagdalawang manhid. Pagka nagkamali yung pastor, hindi ka lang magtatapa. Kapag ka nakasali ang inyong faithfulness sa tao, hindi tunay na katapa. Isa pa, nagtatapat kayo dahil lang sa pangako na kayo magpapalaki ng Diyos. Pero pag hindi tumanggap ng pagpapala, hindi na magtatapa. Kaya pag naghihirap, hindi na magtatapa. Pag walang kamulay, hindi na magtatapa. Yun yung issues ng stewardship. So kapag nakikilala natin ang Diyos, kapag nakilala natin ang Diyos, magiging posible sa atin, mabuhay ng tapat, kahit anong pagdaanan natin sa buhay. Mahirap, sumagana, bumalik-balik ng mundo. Kapag kilala natin ang Diyos na hindi na tayo pinitiman, siya ay tapat sa kanyang pangako, matatag sa kanyang mga salita, hindi na mabali ang kanyang pag-ibig, kahit anong bagay ng buhay, kahit anong pulos, kahit anong malaking aton ang dumating na karanasan sa ating buhay. Mananangin tayong totoong tapat sapagkat ang pundasyon ng ating katapatan ay hindi ang ating kapwa-tao, kundi ang katapatan ng Diyos. Amen? Amen. So maraming tao ang hindi na inintindihan ang hinihinga. Ganon din po ang kaputugan nito sa New Testament. Sa New Testament po, ang noun po ng faith is Christos. Madalas po sinasali sa salitang faith. So yung pong salitang faith ay kalooban ng Diyos. Emotion. So yung pagiging tama, katulad ng Stay worship yun. New Testament, na nakasali sa pagkakilala mo silang Diyos, yung attributes of God. Ganon din po ang binibigay ng New Testament. Tingnan po ninyo ang mga ilang mga talata. Sinabi po ni Apostol Pablo, unang Korinto 1:9, God is faithful. Amen? Amen. Basahin niya po natin. God is faithful. Ang magandang introduction. Hindi po, ang faithfulness ay hindi po dapat nakasaling sa man is faithful. Dapat nahihindihan natin na bago nagtapat, tapat na po ng Diyos. Hello? Hi. Tandaan po rin yan. Magkakamali ang ating faithfulness kung hindi nakapundasyon sa pagkakilala sa Diyos. God is faithful, who has called you into fellowship with His Son, Jesus Christ, our Lord. Sa katapatan ng Diyos, kahit ang pinanggalingan ng kapagpakan sa buhay, sablay ng desisyon, sablay-sablay ng iyong gawain, tinawag ka ng Diyos para makaanin sa piling ng ating Panginoon Jesus. So yung katapatan ng Diyos, yun ang umakay sa atin para tanggapin natin si Jesus. Si Jesus na nagbigay sa atin ang pag-asa. Ang kanyang anak na nagbigay sa atin ang kaligtasan. Kung hindi tapat ang Diyos, hindi tayo maliligtas. Hello? Hi. Sa mga kapatid, hindi tayo maliligtas ng ating katapatan. Tandaan niyo yan. Nobody will be saved by your faithfulness. Only the faithfulness of God can save you. Huwag niyo po aasahan ang inyong katapatan. Amen. Dahil ang ating katapatan, mahiman lang ng hangin, lumilita. Dumaan din ang pandemic, hindi na nagtatay. Hindi na umani ng kamulang last year, hindi na umani ng 100. Ang inanay, hindi na mag-o-offering. Walang makapag-iligtas ng faithfulness kundi ang kaligtasan ng faithfulness ng Panginoon. Amen? Amen. So God is faithful. God is Number 2, sa New Testament, 2 Corinthians 1:18, but as surely as God is faithful, our message to you is not yes and no. Then, nag-ibig sabihin naman doon, yung faithfulness ng Diyos ay hindi mamimina.
Thessalonians 3:3, but the Lord is faithful, who shall establish you and keep you from evil. Sa katapatan ng Diyos, parang Lamentations 3:22-23, sa katapatan ng Diyos wala sa ating napatahamak. So yung faithfulness ng Diyos na nag-iingat sa atin mula sa pamahay ng kapahamakan. Na dapat sana tayo masusunod lahat sa impyerno. Pero sa katapatan ng Diyos, hinago tayo sa evil, sa kasama ng ating pagkukuhan. Mga kapatid, lastly, from the book of Revelation, there are lots of verses in the Bible that says the only true faithful is God. Kaya kung nagmamalaki kayo na kayo ay tapat, kayo ay nagsisimba ng aga, nagsisimba kayo ng absent, kayo ay faithful, kasi ang laptay, offering, hindi yan ang sandigan ng pagiging tapat. Ang sandigan ng pagiging tapat ay pagkilala lamang sa katapatan ng Diyos. Hello? Amen. Dahil sa pagkilala ng ating katapatan ng Diyos, sa pagkilala sa Diyos ng katotohanan, inaangakay tayo ng pagbuhay ng tapat na kagayan. Tapat ay hindi natin ina. Ang sabi ko dito, Jesus Christ, the one who was called faithful, the true and faithful witness, whose words are faithful and true. So mga minamahal, ang sabitan po ng pagiging tapat para tayo makabuhay ng tapat ay ang pagkilala ng Diyos lamang ang tapat at hindi tayo makabuhay ng tapat ng ibang sa Kanya. So una, dapat ma-establish natin si Kristo na siyang faithful and true, hindi ang ating sarili. Nakatugtog lang tayo sa Kanya, kaya tayo buhay ng tapat. Amen? Amen. May mga tao para simba, pero hindi pa nabasa ng Biblia. Kaya magtataka ko lang, para simba naman, bakit mo matapos sa simba? Chismosa. Chismosa. Kaya lang pala nagsisimba, para makahagilan ng chismosa. Kaya wag po kayo makasisimba na. Mag-ingat po kayo. May mga tao para simba, pero hindi na pa. Sapagkat hindi sila malapit sa Diyos. Ano? Palagay. Si Satanas pa nagsisimba. Hello? Hi. Palagay nyo. Si Satanas pa pupunta rin sa Diyos. Pero hindi sa sumasamba. Ang gugulo. Nagsisimba, pero hindi sumasamba. Hello? Yes. Sino sa inyo sumisimba, pero hindi sumasamba? Kayo'y kamanalig ng masama. Ang mga tao ay sumasamba. Papasok ng masungit, lalabas ng mabay. Ang mga tao sumasamba, papasok ng madamot, lalabas ng pagbigal. Ang mga tao mahina, papasok, paglabas malakas. Pero yung mga tao sumisimba, walang absent, lalabas, papasok ng chismosa, lalabas ng alimos. Pag-ilan po kayo. Kinakailangan ng ating pagkilala sa Diyos ay makikita sa katulad ng kanyang kalamang. Nabibigyan. Sanay na yung bata niya pumunta doon sa tapon. Alam